Merong isang bagay sa ating buhay na magkakapareho. Ano yun? Alam natin kung ano ang ibig sabihin ng masaktan o mag-suffer, pain. Alam mo, yan ay pinapahintulutan ng Panginoon sa ating mga buhay. Actually, ang suffering ay isang lingwaheng universal. Yung mga iyak, yung mga luha, pare-pareho. Yung pag-iyak, nakita nyo ba nung sa India nagkaroon ng kalamidad? Yung mga Indians iyakan. Ang mga Indonesians, paano mga Pilipino din, iyakan. Kahit saan ka ba ron, puti, itim, kayumanggi, mga bata, mga matatanda, pareho. Suffering is universal. Dito sa 1 Peter chapter 1, verse 1 to 9, pag-uusapan natin kung bakit pwede tayong sumaya sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga trials, ng mga testings ng buhay. Alam nyo, nung isulat ito ni Pedro, hindi niya pinump up ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano sa positive thinking. Hindi. Actually, nung sinulat ni Apostol Pedro ito, sinulat niya ang epistle na ito habang nakakaranas ng malalagim na karanasan ang mga Kristiyano nung araw. Hindi kalamidad na, hindi yung tsunami, hindi earthquake, pero mas matindi pa doon. Sila yung mga pinagpapapatay, ipinapakain sa leon, sila ay nakakaranas ng mga injustices, sila ay nakakaranas ng karimari-maring na mga bagay, at sila ay nangalat. Hindi sinabi ni Paul, ni Peter, na sila ay mag-positive thinking. Ang ginawa lang ni Peter, inilagay lang niya ang isipan, ang paningin ng mga tao sa tamang perspektibo. Mga kapatid, pag tama ang iyong pananaw, tama ang iyong pakikiharap sa iyong nararanasan. Pag tama ang iyong pananaw sa buhay, tama ang iyong magpapasya. Pero pag hindi tama ang iyong pananaw sa mga pangyayari, ito ang magiging dahilan ng depression mo sa buhay. Amen. So, ang ginawa ni Pedro, itinama niya ang pananaw ng mga Kristiyano. Ngayong umaga, ito ang aking gagawan ng effort na maunawaan natin, mailagay tayo sa tamang perspektibo sa tulong ng banal na Espiritu Santo, sapagkat pag hindi natin naintindihan ang ating pong sitwasyon sa paningin ng Panginoon, alam mo, we will be depressed. We will be frustrated. And we will be disappointed in life. Sabi ng 1 Peter 1, verse 1 and 2, si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa pagpapabanal ng Espiritu upang magsitalima at mga wisikan ng dugo ni Jesucristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Ang sabi ni Pedro, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Alam nyo, sinusubukan ni Pedro na ilagay sa tamang pananaw ang sakit, yung pain, sa magitan ng pag-focus ni Pedro sa atin sa ating kalalagayan kay Kristo. Napaka-importante pag tinignan natin ang mga pagsubok ng buhay, dapat muna tingnan mo, sino ka ba o ano ka ba kay Kristo? Amen? Ang sabi ni Apostol Pedro, tayo'y mga chosen. Tayo'y mga hinirang. Hello? Mga kapatid,
Ikaw, Kristiyano po ba? Tinanggap niyo na ba si Kristo sa puso niyo? Kung tinanggap mo na si Jesus sa puso mo, ikaw ay chosen. Ikaw ay hinirang. Alam mo, pag sinabing hinirang, importante. Pag sinabing hinirang, may gantimpala. Pag sinabing hinirang, may proteksyon. Pag sinabing hinirang, iniingatan. Ikaw ay hinirang. Pangalawa, tayo'y sinantified. Tayo'y pinabanal. Alam mo ba ang ibig sabihin ng pinabanal? Alam niyo ba kung bakit ang tao ay hindi makalapit sa Panginoong Diyos? Kasi may guilty feelings. Kasi may kondemnasyon. Pero ang taong na kay Kristo, wala ng kondemnasyon. Ikaw ay malinis na. Kahit anong dumi ng iyong kasalanan, kahit kasing itim ka ng putik, sabi ng Panginoon, ikaw ay magiging kasing puti ng bulak. So sa mata ng Panginoon, ikaw ay malinis. Amen? Hallelujah. At ito pa, ang posisyon natin kay Kristo, tayo'y merong ganap na measure. We have a full measure of the grace of God. And the peace, ang kapayapaan, ay available sa atin. Kaya pala kahit na may mga problema, ang isang tunay na Kristiyano ay may kapayapaan. Hindi siya basta natataranta, siya'y tumitingin sa ating Panginoon. Amen? Now, yan ay mahirap mangyari sa mga taong wala sa Panginoon. Tignan niyo ang sabi sa Santiago, mga kapatid ko, ariin ninyong buong mga kapatid ko, ariin nyo, count it all joy. Ariin nyo ng buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring pagsubok. Kayo ba'y nakakaras sa pagsubok? Yes. Lahat. Pero meron diyang key. Mahalaga yung mga kapatid ko. Dito ko naintindihan. Kaya pala mahalaga tanggapin ng isang tao si Kristo sa kanyang buhay. Walang reason ang isang taong wala kay Kristo na magsaya sa gitna ng pagsubok. Hindi maiintindihan niya ng tao. Pastor, sira lang ang ulo nang may kagalakan sa gitna ng pagsubok. Pastor, wala ka bang damdamin? Hindi mo ba nakikita? Ang daming namatay? Ang daming mga nawalan ng bahay? Yun ang mga mata ng taong wala kay Kristo. Ngayon, halimbawa may mga namatay at may mga nawalan ng bahay. Yung bang ating kalungkutan, yung ating bang pagiging depressed ay makakatulong upang tayo makaahon? Hindi. Pero dahil ang tao ay wala kay Kristo, ang tingin niya sa buhay ay hanggang dito lamang. Life is not just here. Kaya nga, napakahirap paliwanagan na kayo maging payapa kung wala kayo sa Panginoon. Hindi nyo yan maiintindihan. Napakahirap maintindihan. Ayun yung ibang mga Kristiyano. Kristiyano na, hindi pa nila maintindihan na may magagawa ang Diyos. Yun pa kayang wala sa Panginoon. Yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit wala tayong pagod na ipangaral ang mabuting balita. Kasi si Kristo lang, ang relasyon lang natin kay Kristo, ang magbibigay sa atin ng bagong pag-asa. Amen? Kaya sabi niyan, mga kapatid ko. Hindi sinabi ni Santiago, sa lahat ng mga tao. Hindi. Sa mga